Okay, question. Split type yung aircon. Saan nakalagay yung condenser? Diba? Paggising, maglalaba agad. Sa iba, hindi sinasabi. Number 1 developer para sa akin. Instead na nakapark siya sa bank, then earning lower interest lang, dapat pinaghahandaan mo na yung first time mong mag-invest, huwag kang bibili ng real talk. Make me feel that the time I lose it on my mind, yeah. So this is the site development plan ni Lupon. So yung buong C5, Quezon City side. And this is the Pasig side. Land area of 7,000. Nandito yung Robinson's Galleria. Yeah. Papunta sa Bridgetown, diretso lang yung Ortigas Avenue. Pagdating ng C5, left ka, nandito na yung entry to Bridgetown. Kasi yung part na to, ito yung Bridgetown West. So, pag nag-cross ka ng bridge na ginawa ni Robinson sa loob, dito na yung Bridgetown East. So, parang dalawang siya face. So, parang tatlong developers siya na connected. Connected yung tatlong developers. Okay. So, advantage ni natin ni RLC, no? We have 3 major access. C5, Ortigas Avenue, Chatong Amang Rodriguez. Kasi si Ayala, they only have this, yung C5 extension, saka Amang Rodriguez. Wala silang direct connect dito sa Ortigas Avenue. So, dadaan talaga sila. Tapos, dahil din dun sa madaming development sa area. Kasi comparable ko sa Makati. Yes, kasi si Makati, kaya nabuhay yung project dun sa area, yung mga high-end development. Kasi yung mga villages doon, yung may yaman, Bel Air, San Lorenzo, Urdaneta. Dito, comparable siya sa Makati kasi we have Valle Verde, Corinthians, White Plains. Kaya yung nilagay ng mall ni Robinsons dito yung Opus, talaga, yung high-end mall talaga. Kasi wala nagkikater for this Exactly. Pagdating sa scale model, ito yung North Drive na, nandito yung Villaris. Tapos, nandito yung Shangri-La. Yung road dito, River Avenue, yun yung magko-connect sa Ayala Development. So, ang tatandaan lang natin, kapag nakatayo tayo sa scale model, yung amenity, yung building na nakaharap sa amenity, yun yung facing west. Yung building na nakaharap dito sa Central Avenue, yun yung facing east. Para sa orientation, hindi siya makira. So, Tower 1, Tower 2, tapos, we are selling Tower 1 for now. Ang meron tayo, 3 level of basement, yung ground floor retail siya, saka yung grand lobby natin. Mezzanine, podium parking, tapos third floor yung amenity. Then yung residential construction na 4th floor, yung 50th floor. So ang isang parang strong point ni Lupon is yung focus mo sa amenity. Tatlong levels yung amenity natin. We have on the 3rd floor, 26, saka yung 251st floor. Amenity siya. Yes. Oo. Kasi yun yung difference dun sa ibang high-end development wala silang gano'n. So parang ito kasi maganda for example if meron pang meeting, mga special events, pwede mo silang dalhin doon to showcase yung traffic na gano'n. Oo, yes. So yung Tower 2 hindi pa siya naka-launch pero hopefully by end of this year. Okay. Ilang units per floor mo? 14. 14 units per floor. Pero as you go higher, lumiliit na siya. Magiging 6 units na lang. And then sa top 4 na lang siya. Yung buong floor na yun, na siya, amenity area. As you enter, sa smart home tayo, we have 5 access. Fingerprint, code, card, metal key, and yung application. So, even if you're nasa abroad, for example, yung main mo, kung papalinis ka, pwede mo siyang i-open. Okay. Ayan. Tapos, ito yung intercom natin. Fully, talaga siya. Yan, smart, siya. Control. For the kitchen, This is balcony. yes, yun yung 6
6 meters balcony. Okay. Yung flooring is porcelain tiles. Upgraded lang yun sa mga walls na. Pero yung flooring porcelain tiles yung finish. Okay. Yung floor to ceiling height is meron for the whole building. 3.15. Okay. For the kitchen, included na yung mga mechanism. Kasama na to. Okay, question. Split type yung aircon. Saan nakalagay yung condenser? For this type ng unit, nandito yung condenser niya sa loob. Dito sa... Ito yung condenser. Dyan yung condenser. Yung lalagyan ng aircon. Oo. Ganito rin siya kataas. Ganyan siya kalaki talaga. Mas kataas, tsaka ka-wide. Okay. Tapos yung flooring for the bedroom, engineered wood siya. Mhm. Yung cabinet, same sa dating Robinsons, kasama talaga siya. Okay. Tapos for the, bath, toilet and bath. Ito lang yung upgraded dito. So, yung tiles, yung floor to ceiling wall na tiles, ganyan talaga siya. Plus yung shower enclosure. Mga Okay. Ito yung biggest 2-bedroom natin, 150 square meters. So, ang maganda meron dito, meron ng powder room. So, for your visitors. Tapos, yung kitchen. Ano siya? Open kitchen. Showcase na siya. Oh, maganda yung 2-bedroom unit. Oo. Tapos meron tayo maid's room. Meron din siya sa Yeah, toilet and okay. bath. May storage area. Wow, may pa-bed pa ang helper. Diba? Paggising, maglalaba agad. O, diba? Nice. Maganda yung layout ng 2-bedroom unit. Oo. This is 104 square meters, right? 115. 115. Smart. So, where's the master's Ito yung bedroom? master's bedroom. Okay, this is the master's bedroom. Floor natin is Nice. engineered wood Oo. pa rin. Same Engineered floor to wood. ceiling Hindi height. siya mahirap linisin. Ito is yung difference dun sa isang 1-bedroom. Pag yung isang 1-bedroom kasi yung kinuha na longer yung balcony. Di ba Yeah. yung kanina 6.5? Ito yung 10, ito yung buo. Yeah. Yung condenser niya nandito. Meron talagang door for the condenser? Yes, nakasarado Nice. talaga siya. Exposed. Yes. Hindi kagaya nung dati, di ba? Na halos hindi mo magamit. yung Exactly. balcony. Mas maganda hindi naka-expose yung Tapos condenser. hindi mainit. At least we're open sa ganyan kasi sa iba hindi sinasabi. Itong sa cabinets dito, yung mechanism. Kasama to lahat. This is walk-in closet. Oo. Nice. Oo. Kasama siya lahat. Hindi lang itong mga boxes. Kasama Yung yung mismong mirror. mirror included. Tapos itong mga bakal. Itong mga cabinets. They're all included. Mm-mm. Yes. Yes, Oo. kasama siya. Tapos sa toilet and bath, ito yung kasama na na mirror, lighted mirror. So, parang ano siya, light. Ito siya kalaki. What about yung tiles? Same tiles? Same. Anong tawag sa tiles na yan? Okay. That is homogeneous tiles. Okay. Ang ganda nito. I-double check ka rin dun sa... Okay. Kasama na ba ito? Or it's just an upgraded to. So, upgraded one. flooring, engineered wood, white painted walls, yun lang. Tapos air condition lang yung kasama. Itong accent wall, upgraded lang talaga Upgraded yan. to, Just to oo. give an idea na lang. Yeah, Oo. Nice. Kung gaano kaganda mo siya pwede. Then the other side, Glass talaga siya. Frosted na siya talaga. Somehow, interior na rin. Yes. Kaya maganda siya. Meron pa tayo. may extra space pa dito. Extra space for the balcony. Balcony. So, dalawa yung balcony. Pero meron talaga siyang merong Additional wall. addition. Oo, may partition wall. Yung idea kasi is para to give privacy dun sa unit owner na di ba yung normal balcony nakahang, minsan kita mo yung kapitbahay mo, so para dito mas private ka. Yeah. Okay. Ayan. And then, ito yung other Ito yung second bedroom. second bedroom. Nasaan yung bed? Ginawa lang siyang office, parang Okay. so pero ito pull out ito para kung may idea kapag may visitor ka pwede mo gawin. Oo, okay.
So, Mm. ano to eh, yung one that Nice. tinat. Yes. Yan yung kind of mirror. Nice. Ganito din talaga yung sa kitchen. Yes, ganyan talaga siya. Naka siya, nakalagay na siya. Oo. O baka Parang pag... show kitchen. Oh, yeah, oo. May show kitchen talaga ha. Oo. Sabi ko nga eh, sabi ko nga, Ang ganda. parang interior na din. Exactly. Kasi even yan kasama eh. Ang ganda, no? Even yung ano. This one? Yung Oo. finish Ang natin. Ang ganda nung ano ah. Ito, Hindi ganito wood. talaga yung deliverable natin na ano, glass siya. Pero Yung splash ito, na wala white to. lang to. White lang. Painted lang. But then Tapos, ito, kasama na to. painted lang, graded kasi to. Pero itong countertop, ganito talaga siya. Yung countertop, saan siya Ano made? to? Natural stone nga ba? Ang gamit natin. Granite. Granite, no? Oh, granite. Oh, nice. Oo. Yung magkakaiba eh, kaya hindi namin nilagyan. Kasi merong iba, family gusto maliit lang, dalawa, burner. Yung iba naman gusto kanin. So sila na lang mag-adjust per... Ang winner dito si Yaya eh. Oh, kasama siya sa ano eh, budget. So bago ko dumating, pwede ko nang i-on yung aircon. Ito yun, yung parang sa Korea. So parating na ako, kailangan naka-on na yung mga aircon. Ganyan. Nice. Smart home. Nasaan yung ring robe? Nandyan din. Ay, nasa Iba yun. Nasa app. And yan, ano yan? This is yung 4 levels of amenities ng Westin. Si Westin ang pinalaki ng Siya yung umangat para eye level siya. Oh, ang ganda nung ano ah, ng presentation nung ano. Hindi last project na inabutan ng Miss. 1, 2, 3. Ayan. Ayan. O, di ba may RLC sa gitna? Ayan. I'm with, Nanette. Tapos si Audrey, nasa... Oo nga, no? Pag kasama ko siya, naaalala niya ako. Ah, talaga? Diba? Sinabi mo yun. Wala nang ganun. Hikes. Korean coffee to eh, oh. Tara, let's try natin. Try natin tong Bakes Coffee. Ay, bigat. Hindi naman natin how you pronounce it. Oo nga eh. Sa akin, Parang fake. height sa nga. Hikes? Is nag-call center yan. Tapos, Sarap. Sarap dito. It's 3:39. Pabalik na ako ng Magnolia. Ayan. Anong masyadong traffic? Paano ko bubuksan? Okay. I'm back. Okay, so nandito na ako sa Magnolia, no? Nakita niyo na yung video ng Robinson's Lupont, okay? So, yung mga interested, just PM me or comment below. Munti ko nang masapul yung traffic eh. Medyo maluwag pa dito sa may Green Hill side ako dumaan. Pero pagpasok ko dito sa parking, wala naman akong parking dito sa unit ko nga. Nag-park lang ako dito sa mall, malapit. Sa may mezzanine ako nagpa-park. Ayan. So, pag-park ko, sakto, pagdating ko pala, sakto, may paalis. So, sinwerte lang ako. Nakachamba ako today. Okay, so buti na lang. At nakapag-park ako. Pero ang totoo, walang parking na available sa baba. Kasi today is Friday. Okay? It's 4:39. Ayan. Okay, so ngayon lang ako lumabas ng Friday. Normally, hindi ako lumalabas ng Friday. Ang ganda ng panahon ngayon. Ayan, o. Shout out sa'yo, Audrey. Nasa US siya ngayon. Nasa Virginia, USA. Ayan. And kay Nanette. Ayan. Medyo mahaba yung pinag-usapan namin ni Nanette, ano. Kung naghahanap kayo ng investment, okay,
Number one developer para sa akin ay si Robinsons Land Corp. Obvious naman, meron akong unit sa kanila. Ang latest project ng RLC ngayon dito sa area ng Cubao ay ang Mira. And then, yung dito naman sa may area ng Pasig, Lupont and Cirrus. Okay? So, yun yung nakita nyo sa video kanina. Okay, sa mga naghahanap ng investment dito sa Pinas, you may consider these projects, okay? Merong binibigay na discount and low monthly amortization. Ang maganda dyan ay pwede nyo gawing business investment. Okay? So, ito yung marirecommend kong condo. Now, okay, so yung mga gusto mag-inquire, i-PM nyo lang ako or mag-comment kayo sa baba. I will help you. I will assist you. So, sa mga interested na mag-invest, ito yung mga re-recommend kong project sa inyo. Ang Mira, okay, it is located in Cubao, and then the Cirrus, and the Lupont, okay? So, sa gusto mag-inquire, comment down below, ayan. And kung meron kayong mga questions, queries, ayan, mag-comment nga lang kayo below, paulit-ulit. Ayan. So, I highly recommend these projects, no? So, kung gusto nyo ng savings, forced savings, kung magastos ka, magkaroon ka ng forced savings, saan mo ilalagay? Sa condo investment. At, kailangan piliin mo yung condo investment na bibilin mo. Of course, kailangan may potential development within the area. So, ito yung pinakamaganda kasi ang price point ngayon ay mababa pa. So, sa 2030, kapag ka na-develop na yan, pag na-turnover na yan, hindi na siya 200,000 per square. Definitely, mag-a-appreciate yan. Okay? So, sa lahat ng interested, just PM me or comment below. Yan yung kanina ko pa sinasabi. Feel free to comment down below, okay? Sa mga interested, makita yung actual site, PM nyo lang ako. And then, ipapakita ko sa inyo sa susunod nating vlog. Alright? Okay? So, update ko kayo later. Tapos, share ko lang, yung huling punta ko dito sa Robinsons Galleria, year 2018 yata, or 2019. Diyos ko naman, nakalimutan ko na yung parking. Parking, kung saan ako nagpa-park dati, as in nalimutan ko na siya. O, diba? Kasi, 2018 or 2019 pa yata ako huling nagpunta dyan. Pwede pala yun, ano? Pwede mo palang makalimutan, yung wala ka nang maalala. Yung lumaki ka sa farm, tapos wala kang maalala. Okay, ayan, I'm back. Ang daming tao sa baba, grabe. Ang init, ang lagkit. Okay, so gutom na ako. At nag-ikot-ikot ako eh. Naisip ko kung ano kakainin ko. As usual, ito ulit. Mas masarap pag mainit-init pa. Okay, so ito yung dinner ko ngayon. Kakain ako ng madami today. Okay, bawi tayo sa kain. So ito yung rice nila. So, kakain na ako kahit 8 o'clock na. So, living alone, na naman tayo dito sa condo. Ayan. Okay, so living alone, kasi may meeting ako, kaya ako nandito, diba? Yan. And then, hindi ko alam kung tuloy yung mag-viewing ng unit tomorrow dito sa unit ko sa condo. Wala pang message. Kumain na tayo. Ganyan ko na lang kaya. Para, di ba, pwede naman palang ganyan eh. Para hindi nanggasan masyado yun. Diba? Salted and egg. Tingnan nyo. Parang last vlog, 3 months ago. Salted and egg din yun eh. Diba, paulit lang. Yun naman, nakaligo na ako. Ngayon, hindi pa ako naliligo. Kasi gutom na ako eh. At sigurado yan, pag naligo ako, makakatulog ako agad. Oh, yan. Ang sarap, ano?
Diba? Ang sarap-sarap naman ito. Ang sarap talaga nito, promise. Ewan ko sa iba kung nasasarapan kayo, pero masarap siya para sa akin. I-ready na natin yung Sprite. Saka na tayo mag-wine, ano? At bawal akong uminom dahil nagtitake ako ng losartan. Okay, so bawal yan. Ito. Try na natin. Sarap. Kapag busy ka at working ka sa city, kailangan mo talagang tumira sa condo. Kasi kung malayo pa yung bahay mo, abay matutulog ka na sa sa sasakyan. Yun kasi yung purpose ng pagtira sa condo. Pero ngayon napansin ko, ang daming condo ngayon tinatayo na sa sa malalayong lugar, di ba? Before, ang condo nasa city. Ngayon, kahit nasa malayong lugar ka, let's say Bulacan, Las Piñas area, Laguna, may mga condo na din. Cavite, may mga ganun na rin. Parang gusto ko na ibenta tong unit ko. Then, bibili na lang ako ng panibagong pre-selling. Anyway, ang purpose naman talaga kung bakit ko binili tong property is to park my money, 'di ba? Instead na nakapark siya sa bank, then earning lower interest lang. Kaya tama rin naman yung ginawa ko na ininvest ko yung pera ko sa condo. At least, doble na yung presyo, 'di ba? So, yun nga, yung sinasabi kong tangible asset na yan. Very important yan. Ano pa ba yung mga tangible assets? Yan yung gold. And I think na-mention ko na yan sa isa kong vlog. Kasi, mabilis yan. Ang gold, mabilis mong i-dispose. Emergency fund, mas mabilis, di ba? So, hindi mo naman agad mabebenta yung lupa mo. Yung bukas, pwede mo nang ibenta. Hindi ganun eh. So, ang insurance, ganun din. Hindi mo naman agad makukuha yung earning dividends nun. So, ang madaling i-dispose na tangible asset is gold. Yan talaga ang perfect investment for me. Then second is real estate. Yun. Pero guys, kung bibili kasi kayo ng alahas, kailangan medyo makapal-kapal naman ng konti. What I'm saying is that yung grams naman, yung may timbang, huwag kayong bibili ng sobrang nipis kasi wala ring value. Kailangan yung medyo malalaking gold ang bibilin nyo. Not necessarily na gamitin nyo yung gold na ininvest nyo. Pwede kayong bumili ng malalaking gold. Tapos itatago nyo lang. Pwede namang ganun. Hindi nyo gagamitin. Then meron kayong specific gold na for everyday use lang. Ganun. Ganun ang tangible investment. Ngayon, ang taas ng gold nyo, di ba? So, for me, my advice, if you're earning like, sabihin natin, nasa abroad ka, you're earning like 100,000, 150,000 per month, kayang-kaya mo mag-invest ng condo na may monthly na at least mga 15 to 20,000 per month. And then, dapat pinaghahandaan mo na yung yung magiging loan mo sa bank after mo magbayad ng down payment. Kasi required yun. So, dapat ginagandahan mo na yung credit stand mo sa bangko para pautangin ka nila. Ganun yung sikreto doon. So, dapat regular yung pagpasok mo ng pera sa checking account or savings account, ganun. 6 tong chicken, nakakatatlo na ako. Okay? I hope meron kayong napupulot sa mga pinagsasabi ko. But then kasi, I speak with experience eh. So, hindi ako yung nag-a-advise na
sinabi ko lang. Ako kasi based on my experience. Magkaiba kasi yung nagsasabi lang, tapos hindi naman yung experience. Hindi naman yata tama na magbibigay ka ng advice, tapos ikaw mismo, hindi mo naman na-experience. Nagbibigay ka ng advice regarding sa negosyo, ikaw mismo, hindi ka naman nakapagnegosyo. I think ang right person to give that advice, yung may experience sa business, 'di ba? Also, yung nagbibigay ng advice regarding properties, pero wala naman siyang property. So, how will you, take that advice? Siya mismo, hindi naman din siya bumili ng property. Actually, itong sinishare ko, this is the actual, ito yung realidad ng katotohanan. Real talk. Ito yun. Wala tayong pretensions, wala tayong halong mga eme-eme, ganyan. Ito yun. What you see is what you get. Ganyan, yung itsura ko. Hindi ko kailangan mag-prep ng bongga para humarap sa vlog, yung mga ganun. This is a raw, simple vlog. What you see is what you get vlog. Kung ano yung totoong nangyayari, ito. Kasi sabi nila sa social media, puro lang naman daw fake. Pero ako kasi, what I share with my videos, yun yung actual na nangyayari sa buhay ko, yung totoong nangyari. Let's say, ito, kinain ko, nilulun ko, yun na yun. One take lang, walang second take, third take. Ay wala naman tayong script dito, gano'n, diba? Wala rin akong script, kung ano lang yung nasa isip ko, yun yung sinasabi ko. That's it. So, yung mga OFWs there, let's say yung nanonood sa akin, ganyan, kung meron kayong natututunan, maganda talaga mag-invest. Kailangan nyo lang maging risk taker. You need to, you need to think, siguro mga 3 times, ganyan. Tapos, kailangan yung reviewin. Alin ang kailangan yung reviewin? Yung finances, hindi yung project. Kahit anong project bilhin mo, okay yan. Ang tanong, kaya mo bang ituloy yan hanggang bank financing? Tama. Kasi, hindi naman all the time ay kumikita ka ng malaki. So, dapat, binabudget mo na yung finances mo. Let's say, starting 2024, hanggang ika-4th year. Kung matatapos na yung 20% down mo, abay papasok ka na ng loan. Either ang kinuha mong condo ay worth 5 million, 7 million, 10 million. Medyo nakakatakot yan. Kasi, example kung first timer investor ka, first time mong mag-invest, huwag kang bibili ng worth 10 million property. Kung first time mo, bumili ka lang muna ng maliit na unit. Subukan mo lang muna. Ganon. Yun nga, dapat, huwag ka munang pabigla-bigla. Yun yung ibig sabihin, huwag kang pabigla-bigla mag-invest na, ay, hey, nag-invest ako ng 10 million dito sa developer. Tapos first time mo, sigurado ka. Tapos yung 20% ng 10 million, yun lang naman yung babayaran mo. Sabihin natin in 48 months, 70 months. So, magkano natira sa'yo? 80% of 10 million. Yun lang naman ang ilolong mo sa bank mo, mga ante. Ready ka ba? Sa 7 million, okay, kapag nag-loan ka ng 10 years to pay sa bank, ang monthly mo dyan nasa 50 to 55,000. So, i-expect mo, sa 5 million yun So, i-expect mo, times 2. Kasi worth 10 million yung binibili mong property Kaya mo bang mag-monthly ng 110,000 per month? Pag na-turn over na sa'yo yung condo mo. Okay. Hindi ko kayo tinatakot. Pero yun yung real talk dyan. Okay? Kung mag-i-invest kayo, yung kaya lang ng bulsa nyo, para hindi rin masayang yung pera nyo. Kasi hard-earned money pinag-uusapan natin dito. Marami akong experiences, kakilala mga kliyente, buyers, na nag-back out, sayang lang yung pera nila.
Wala naman. Hindi naman i-refund ng developer yan eh. Not unless naka 50% payment ka sa developer. Saka i-apply yung Maseda Law. Yan, Maseda Law. Yung research nyo na lang. Ano yun? Yun. Ang kagandahan lang naman sa pag-i-invest ng condo, perpetual ownership. Hindi na uso yung unang panahon na yung sinasabi nila na may limit lang. Lifetime ownership yan. Pwede mo na siyang ipamana. Kasi depende naman yan sa developer kung nagli-lease sila sa lupa or binili nila yung lupa. Kagaya nitong Magnolia, Robinson's Magnolia, from the name itself, Magnolia, dati siyang warehouse ba or gawaan ng ice cream. Itong location na to. Nasa Google naman yan eh. I-Google nyo. Ayan, napapasarap yung kain ko. Okay. Kung ano lang yung nasa isip ko, yun yung sinasabi ko. So, yung latest development ngayon ay nasa area ng LuPont. Okay, so ilalagay ko dito yung location. Malaking development yan. That will be the next BGC. Mas maganda pa, di ba? So, dyan sa area na yan, worth it mag-invest. Ganon. Pero, check your budget. Ganon. Pag-isipan nyo yung finances nyo, kaya nyo ba? Kasi kung hindi nyo naman pala kaya, bumili ng condo, pwede naman kayo bumili ng gold muna. Okay? So, yung ganon. Or, bumili ka lang ng mga second-hand properties na may binibentang mura, or minsan mas okay pang bumili ng RFO units. Mas okay yun. Kasi ready na yung pang-down mo and then i-check ka na kaagad ng bangko. Sa next vlog, pag-uusapan natin yung mga RFO units na yan. Okay. Actually, may issue dyan akong na-discover. May issue ako na-discover regarding RFO units versus pre-selling. Okay? Iyan naman ang magiging topic natin sa next video na mga mare, mga ante. Okay? Okay. Based on experience din naman to. Iyan yung reason bakit nahihirapan ako magbenta ng investment ko. Itutuloy ko na yung pagkain ko at mauubos ko na naman. So, thanks for watching, guys. So, kung nagustuhan nyo itong vlog natin, ay mag-like kayo, tapos mag-subscribe kayo. 'Di ba? Kung gusto nyo ng ganitong mga usapan, tapos mag-comment kayo. Lahat ng mga nasa isip nyo, ilagay nyo sa comment section sa baba. Okay. And then, yung mga issues ninyo, kung investors kayo, ilagay nyo na rin dyan sa comment. Okay. Nandito ako sa Pinas, 'di ba? So, kung meron kayong issue sa developer, I think I can help you. Madali lang naman silang puntahan, di ba? Basta i-message nyo muna ako, di ba? So, tingnan natin kung matutulungan ko rin kayo. At masasagot ko yung mga tanong nyo. So, that's it for today's video vlog. Thanks for watching, guys. See you again. Grabe, naubos ko yung rice. Okay ba ang condo sa General Trias, Cavite for business purposes? Okay ba?